Nakalimang gabi na kami dito sa Hong Kong. Na-testing ko rin ang husto to. Kamusta mga brad? It's me, Eric. Nakalimang gabi na kami dito sa Hong Kong. Na-testing ko rin ang husto to. So, may tatlo akong dalang pabango. 9pm Rebel, Sauvage EDT, tsaka Eros EDT. So, yung Sauvage tsaka yung Eros, subok ko naman na yun. Sobrang tagal ko na silang ginagamit. Nagawan ko na rin ng videos pareho. Yung 9pm Rebel, nagawan ko na ng first impression. Pero dito ko pa lang talaga masasabing na full wear ko na. So, explain ko sa inyo kung ano experience ko. Ayan. Basically, wala naman masyadong pagbabago dun sa opinion ko dito sa 9pm Rebel. Pineapple talaga siya sa umpisa. Reminiscent dun sa kahit Alforsan. Tsaka, agree nga ako dun sa sinasabi ng iba na yung Now. Yung Rave Now. Hindi ko kasi yun masyado nagagamit eh. Pero alam ko malapit nga yung amoy niya dun sa kahit Alforsan na pineapple. May nagtanong pala kung redundant, kung may kahit Alforsan na siya. Tsaka Rave Now. Dapat pa ba siyang bumili ng 9pm Rebel? Para sa akin, magkaiba pa rin eh. Magkaiba talaga eh. Mas complex yung scent netong 9pm Rebel. Yung woods pa lang doon sa paligid. Para sa akin, hindi redundant itong 9pm Rebel kung may Kaed Alforsan ka or may Rave Now ka. Mas complex talaga to. Mas may depth. Yung woods sa paligid nito iba. Wala yun sa Kaed Alforsan. Performance, para sa akin, mas okay din yung performance nito kumpara sa Kaed Alforsan eh. May creaminess to sa dulo na nakakatulong na parang, kasi malamig dito sa Hong Kong. So may feeling ako na parang niyayakap ako nung scent. So nakakadagdag siya dun sa experience na hindi lang more on dun sa freshness nung initial na pineapple scent. Performance niya dito pala, napansin ko. Kasi medyo malamig dito eh. Hindi naman super lamig, no? Pero tingnan nyo, nagsuot ako ng extra layers. Naka-bonnet, tsaka may kontra-lamig. 18 degrees yata dito, 18 or 19. Napansin ko, mas okay yung performance nitong dala kong pabango. Yung Eros din eh, nag-perform na maayos. Yun. Kailang pala mag-video ng yung mga nakakasalubong ka. Yun, so nakauwi na kami, ilang araw na din yung trip namin from Hong Kong. Hindi ko kagad nagawa ng continuation na video kasi pag uwi namin, kailangan namin dalhin yung mga pusa sa vet. Normal check-up lang, may pinakapon din kami. Kaso, na-discover kasi na may sakit yung ibang pusa namin na medyo mabigat yung sakit nila. Kaya ilang araw din masakit yung ulo ko kasi parang mga part ng family na sila. So, yung sakit is medyo malala. Or medyo parang leukemia for cats. So, medyo mabigat sa pakiramdam. Hanggang ngayon. Anyway, ngayon ko lang nabigyan ng oras para ituloy yung video na to. Ang ganda nung naging experience ko dito sa Hong Kong. Tapos, na-realize ko na mas ma-appreciate mo to sa malamig na lugar. Hindi ko na maalala kung ano yung first impression ko dito yung isang video. Pero kasi, ang dominante, ang prominent nung pineapple sa initial spray na ito, na tumatagal siya hanggang dulo. So, ang thinking ko noon, okay siya for sa weather natin. Pero, nasa Hong Kong kami, lamig kasi. So, parang mas nag-work siya. Tapos, mas na-appreciate ko yung creaminess sa sweetness from pag nasa bandang mid na hanggang dry down. Kasi, di ba, may vanilla, tapos may caramel. Yung sinasabi nila na parang Baccarat Rouge 540 daw. Tingin ko yun yung scent na yun eh. Pero hindi ako agree na comparable siya sa Baccarat Rouge. May creaminess, may sweetness, hindi overly sweet. More like malinamnam, ganun. Mas okay talaga siya sa malamig. So,
nung nag-Hong Kong kasi kami, ang ganda ng weather. Medyo sa umaga makulimlim, katatapos lang yata mag-uulan doon. Sa gabi, katulad nung mga naunang clips dito sa video na to, sarap sa gabi na yung ano lang, pang sarili na naamoy ko siya. Ang sarap amuyin. Mahilig ako sa pineapple note. So kahit anong perfume na may ganitong klaseng pineapple note na enjoy ko. Pero syempre, may ibang notes pa nakasama. Pag nag-transition papuntang mid, papuntang dry down. Syempre, kung gusto mo yung top note, dapat gusto mo rin yung mga dulong notes. Kasi kung hindi mo gusto, parang hindi mo naman pwedeng i-erase yun, di ba? So anyway, hindi ko masabing gugustuhin to ng lahat eh. Parang ang gulo nung combination ng notes niya. Personal opinion ko. Parang tas doon ko naisip na yung name niya, 9PM Rebel. Parang bumagay sa kanya kasi feeling ko kung may personality to, feeling ko ito yung tao na walang pakialam. Yung gagawin ko kung ano yung gusto ko. Parang ganun yung dating niya. Yung kung halimbawa yung Eros sinusuot ng karamihan dahil alam naman natin yung Eros, di ba? Attractive sa females yung scent. Ito, sure ako na may ganun din, na may attraction. Baka hindi equal, pero parang hindi kasi yun yung purpose na magsusuot nito. Parang ito susuotin mo kasi gusto mo lang, kasi na-enjoy mo yung entirety, yung composition ng scent niya. Nung nasa Hong Kong ako, hindi lang yung pineapple note yung nag-impress sa akin or yung lagi ko naamoy, unlike yung first impression ko na parang puro pineapple. Nagustuhan ko yung mid saka yung dry down. Hindi ko alam kung ano yung mas nagustuhan ko, kung yung initial or yung dry down, pero mas na-appreciate ko yung mid hanggang dry down ito. Yun nga lang, parang ang labo-labo talaga. Hindi ko ma-pinpoint kung kailan ko to susuotin eh. Pero siguro yun, sa malamig lang talaga. Hindi ko alam kung susuotin ko siya kapag may occasion or may party na indoor na air condition. Pero sure ako na pang casual siya. Bagay siya pang casual. Siguro kung may lakad kami, Baguio, kasi mas bagay talaga siya sa malamig eh. Yung suot ko is lang, yung talagang casual lang, pwede ko itong gamitin. Pero kung may attendan akong party, like ngayong December, kasi lumalamig diba pag December, hindi ko siya nakikitang siya yung susuotin ko. Sa isang banda, unique siya. Kung ikaw yung tipo ng tao or fraghead na ayaw mo nung kapareho mo na amoy yung iba, Sauvage, Eros, sabihin na natin 1 million, pwedeng option to, pero hindi ko talaga siya nafe-feel na pipiliin mo over Eros or Sauvage unless ikaw yung tipo ng tao na gusto mo unique yung suot mo. Hindi siya unique in a way na kinukumpara nga siya sa Red Alforsan, di ba? Yung initial. Tapos yung sa mid to dry down, may kinukumpara rin ibang pabango. Unique siya in a way na yung transition ng scents niya, ngayon lang ako naka-experience ng ganito. So, kung i-relate ko nga sa personality, parang ang dating niya sa akin, siya yung tipong walang pakialam, rebel talaga. Kung i-rate ko yung pabango na to, mahirap siyang i-rate. hindi siya sa hindi okay, pero hindi ko nakikitaan ng madaming occasions na gagamitin ko to. Sa linya ng 9PM, yung 9PM na OG pa din yung mas gagamitin ko. Pero alam natin na mas bagay yan, di ba? Pang party, pang gabi. So ito, pwede mo gamitin mainit, malamig, pero para sa akin, mas bagay siya sa malamig. Nag-empty yung battery ng isang camera. So, hindi ko na-emphasize yung longevity at yung projection. Maganda yung projection niya for the first couple of hours siguro. After nun, hindi na masyado, pero naglilinger siya sa hangin. Malinamnam siya sa hangin. Longevity, good enough. Sure ako na 8 hours na naamoy ko pa siya. Siguro nakatulong din na malamig kasi doon sa Hong Kong. So anyway, kung nagustuhan nyo tong pabango na to, lagay nyo sa comment section.
Lagay nyo sa comment section kung ano feedback nyo. Tapos, kung nagustuhan nyo yung video, pa-like, saka pa-subscribe. Salamat!